Good morning, good morning, good morning guys. Ayan, so good morning sa lahat ng mga subscribers natin dyan. Ayan, so today is Tuesday. Ayan, so may swimming si Zion ngayon. Actually, last Tuesday di kami nakapag-swimming kasi yun yung sobrang lakas ng buhos ng snow. And actually, mamaya mag-snow na naman, 12 to 1. Pero I think very light lang naman. Ayan, so ito yung labas namin. Kahapon, inano ko to sinovel ko to kahapon. Kasi pagdating namin galing Edmonton, hindi ko alam, parang may naglinis nitong parking pad namin. Kasi malinis siya. Pero yung iba, yung mga gilid-gilid yan, nilinis ko na lang. Ayan, tulad na to. Ito guys. Yung mga gilid. Kasi mamaya mag-snow na naman, so kailangan ko siyang tanggalin. Ito. So, para kung magkaroon man mamaya ay bawas na. So maganda temperature ngayon, +2. Ito ang mga ano dito, dumidikit sa mga gilid-gilid natin. Kasi syempre pag umaandar tayo, it's cold, pasok ka doon. Tanggalin ko lang to mga to. Yun, bagsak. Linisin lang natin. Tapos mamaya may change oil din kasi ako. Kailangan na magpa-change oil kasi pagpasok ng winter mas mahirap pumunta sa dealer natin. Kaya ngayon pa lang kasi kasuhin na natin. Yes. Okay. Ano yan? Sa apple place. Sige, pasok ka dyan. Ayan. Favorite laruin niya yan, yung Astrobot. Di ba, Sayan? Yeah. So, dito sa harapan naman namin, medyo malinis naman. Buksan natin. So, wala naman problema yung sa hallway namin. Ayan, so, yun guys, samahan niyo kami mamaya. Hi daw. I wanna go to Bubble Mania. Ay! Hindi tayo magbabubble mania. Magsiswimming ka mamaya. Swimming time siya mamaya Sayang din kasi yung binayad namin kung hindi na naman namin siya ipapasok ngayon. Kasi nga medyo mag-i-snow. Tumawag si Emma Sabi niya kung tuloy ko para ba yung swimming lesson ni Zion. Sabi ko naman kasi 12 to 1 lang naman yung snow dito. Kaya feeling ko wala namang magiging problema. Tapos mamaya ulit gabi magkakaroon from 6 to 9 ata, parang ganun. So putol-putol siya. Okay lang yung ganun, wag lang yung ano guys, yung tuloy-tuloy, yung gaya nung nakaraan Tuesday na magdamag talaga. So makapal talaga ang snow nun. So ngayon medyo light lang naman yan. Alright, so prepare lang ako nung gamit ni Zion. Then, samahan nyo kami ngayong araw na to. Alright guys, punta na tayo sa swimming ni Zion. Okay, so nag-snow na pala. Ito. So may mga konting drop na siya. Ayan. Light lang naman, very light lang. Buti na lang guys, light lang yung snow ngayon Pero mamayang gabi, yan, tuloy-tuloy yan. Parang 6 to 9 ata. Pero paiba-iba naman kasi dito ang guys, weather. Hindi naman siya 100% accurate talaga dun sa sinasabi nila. Ayan. So after swimming, diretso na tayo dun sa sa change oil natin. Dun pa rin ako guys nagpapa-change oil sa malapit sa Ogden. Baga nasanay na kasi ako dun. Tsaka after kasi nun, diretso sundo na kay Emma. So punta muna tayo. Alright, so dito na tayo guys sa Hyundai Precision.
Ayan, so while waiting, maglalaro lang muna si Zion dito. So meron palaruan dito na Zion. Pwede siyang mag-color. Ayan. So ito pa rin yung gusto ko talaga ito, Palisade. So, ikot nga tayo. Pakita natin sa inyo. Ganda, no? Kakaiba yung color niya. Ito yung loob. Wow. Ilang seater kaya ito? Tingnan natin. Oh, 7-seater siya. Meron pa siya dito sa likod. Yeah, pero hindi siya captain seat. Meron kasing Palisade na captain seat eh. So ito hindi. Ganda. Then, sa mga pag gusto magpalit ng winter tire, so nakalagay dito, may promo sila 20.35 bi-weekly, 84 months para sa winter tire. So ito pa, ano pang model to? I think Tucson to guys. And ito, oh ganda na to ah. Wow, ano kayong model to? Tingnan natin. Wow, ito ang presyo oh. 85,699. Oh, electric to. I think electric. Oh nga, electric siya. 2026 Hyundai Ioniq 9. Ganda, no? Wow. Ganda. Tignan natin yung loob. Wow. Yung legroom niya, oh, bumababa. So, pwede kang magpahinga. Ayos, ah. Ang ganda. Wow. Guys, electric. Nice. Full electric kaya to? Pero alam ko Ioniq electric talaga eh. Wow. May LED pa siya dito sa handle niya. Ito captain seat siya. Pero 85,000 guys, no? Wow. Pero panalo to. May panoramic sunroof na rin siya oh. Ganda. Tapos yung likod niya ibang klase oh. Nice. Ganda, ganda to, full electric. So hindi mo na kailangan magpagas. Ito naman hybrid ng Tucson to. Galing. Pero ano to itong Ioniq 9 na to, kumpara mo sa Tesla, no? Yung presyo niyan, parang siguro yung Tesla Model Y na medyo mataas yung siguro res parang kaparehas na rin yung presyo, no? Or mas mahal lang to ng konti. Pero at least ito, malaking SUV talaga, no? Parang van na rin siya. Pero parang kasing laki lang siya ng ng Palisade. Parang kasing haba niya. Pero mas lang to, bulky lang tong Ioniq. Mas malapad siya kumpara dito. Nice. Ito naman Sonata. Yan, sa mga sedan. Yan. Pag sedan kasi guys, dito sa Calgary, parang okay naman siya, no? Pero mababa kasi. Tapos pag makakapal ang snow, medyo parang ang hirap i-drive. Pero marami syempre yung gumagamit naman dito ng sedan. Okay din naman ang sedan. Pero yun nga, pag makapal yung snow, so may tendency na syempre yung ilalim mo sumasayad. Kaya para sa akin, mas pa rin ako sa SUV pag dito sa Calgary. So ito, winter tire din ito. Walang presyo na nakalagay.
Nung nakaraan nga, nag-message sa akin ito eh, kung gusto ko daw mag-upgrade. Parang zero interest. Pero, syempre hindi. Another gastos ulit yun. So, hi daw. Let's go to toys. Okay, toys. Punta tayo sa toys. Inikot ko lang kayo dito guys sa dealer na kung saan dito ko kinuha sa sasakyan. Lalaro daw muna kami ni Zion. So guys, kinausap ako nung doon sa maintenance. So sabi niya, kailangan ko na rin daw palitan yung oil ng brake fluid, medyo brown na raw. And then yung pads. So yun. So yun yung mga ipapagawa natin. Kasi ano na rin guys, itong sasakyan ko ay almost 2 years na rin sa akin. Yeah, 2 years and 2 months. Parang ganyan. So sabi niya kailangan na raw palitan ng pads. Yun nga lang, medyo pricey dito guys. Kasi nga syempre dealer to. So sabi ko kay Emma, pag-usapan muna namin yun. Madali naman yun eh. Kung ano, may kaibigan naman ako marunong magpalit ng mga ganyan, especially sa brake pads. Madali lang yun eh. Okay, hi na raw. I'm playing 6-7. Okay. So before kasi guys, yung dati kong sasakyan, ano ko lang yun sa kakilala ko kay Kuya Darnell, yung brake pads. So madali lang yun, bibili lang ako ng pads tapos siya na yun nagpalit. Yan. So yung sa fluid naman, yun nga, tatanong ko muna sa mga kaibigan ko, sa mga kilala ko kasi medyo pricey talaga dito. Sinabi sa akin presyo doon sa brake fluid ay 150, then yung sa brake pads is nasa 250 may get. So almost 400 na plus yung oil change pa natin. So sabi ko, set na lang ako ng book appointment next week kasi usap muna kami ni Emma. And then tatanong din ako sa mga kaibigan ko kasi yung sa pads talaga madali lang yun eh, basta kompleto lang ng gamit at saka syempre marunong magkakabit, no? So yun yung yun yung magiging plano dito. Pero as of now, yun muna, oil change muna kami kasi tight din yung oras kasi after ito susunduin ko si Emma eh. So kapag ginawa yun ay medyo matatagal lang kami, kaya book na lang ng next or tatanong muna ako sa mga kakilala ko. Lock natin. So tapos na tayo guys. Ito here. So yun guys, no, bali oil change lang muna yung pinagawa natin. And then yun nga, hindi ko muna pinagalaw yung sa brake pads ko at saka oil nung brake. Ayan, kasi madali lang naman yung pads eh. May mga kilala tayong kaya magpalit niyan. Kasi sobrang mahal dito. 250 para dun lang. Service at saka yung mismong pads. Mura lang ng pads nito eh. Ayan. So bali car wash na rin to. So libre na car wash niyan eh pagka nagpa oil change ka dito. Pero hindi naman talaga yung sobrang car wash. Kumbaga buga-buga lang din. Daddy, Yeah. it's not internet. Oh, naiwan. Oh, libre. So, binigyan tayo guys ng libre oh. Oh, di ba? Ayos. Oh, may tatak na yun day. Daddy's not working. Wait. Ayos to ah. Hindi ko yun na-expect yun ah. So anyway, after na to, ay pupunta na tayo kay Emma. So guys, dumaan lang muna kami ng Long and McQuaid. So tingin-tingin lang, maaga pa pala. Hindi ko na yung oras. So si Emma kasi 4:30. So meron pa tayong almost 40 minutes para pumunta sa kanya. So ngayon, wala, ikot-ikot lang dito, tingin-tingin lang ng kung ano-anong mga, alam niya na, mga instrument sa mga drums yan, cymbals, yung drums dito. Ganda oh. Magkano to? Iba-iba yung presyo niya. Ito guys, tinan nyo, 589. Sa mga hi-hat naman ganito. Yan, sa mga mahilig sa mga musical instrument, so maintindihan niyo yung mga pinagsasabi ko. Yan, cymbals. Ito yun, hi-hat. Magkano to? It's 99. Yeah, ito 99 guys. Ito lang yan. Hindi pa kasama to. Okay. 99. 99 guys.
Tingnan tayo. Yan. So, itong ganda. Tama. So, ang presyo niyan ay 2,319 sa isang set na yan. Sayang Cam, dito tayo. Tingin lang tayo dito. Ito, kano kaya ito? Ang presyo. Ito. 69 pero sobrang gamit na siya. Merong 116. Iba pala to. Stand na pala to. Yes. Ito yung mga hi-hat eh. So naghahanap kasi ako guys ng hi-hat. 99. Yeah. 93. So medyo pricey siya. Totoo lang. 169. 159. 69. Yeah. Mamaya guys dun sa mga gitara dami din. May gusto akong snare dito guys eh. Ito 134 lang. Pero ang liit eh na. Ito siya. So yan. Tinan nyo naman bigyan ko kayo idea kung magkano. Ito lang guys 849. Ito 925. Meron pang 14 Grabe. Isang set na ng drums yan actually. Guys, mga electric drums. So ayan o. Ayan, tinan nyo mga yan. Ang presyo nyan ay 7,353. Wow. Kasi ito 4,849. Isang set na yan. Pero I think used pa to Ito naman guys mga gitara. So iba-ibang presyo niya mga yan. Totoo lang. May mga mura, may mga mahal. Minsan may umaabot ng 1,000. Tulad na to. 1419. Ganda siya. Telecaster. Marami to dito guys. Long and McQuaid. So may mga effects din sila dito. So ito mga effects. Wow. Pang looper. Yan, sa kasama ko ganito yung pedal niya. Ay, ito ba yun? 100? Ito ata yung sa gitarista namin. Ganyan. Ito magkano? 899 no? Grabe no? Mahal. So mananawa kayo dito guys, kompleto dito. Hanggang tingin lang muna tayo habang nagpapaubos tayo ng oras. Dito na tayo guys sa office ni Emma. Ayan, so waiting na lang tayo. Actually 4:30 na pero nag-message siya na wait lang daw. Siguro may ginagawa lang importante. So anyway, nag-snow na. Nung dati ko yung sinabi ko sa inyo kanina na start ng 6 PM to 9. Ngayon pa lang nag-start na siya. Pero ano lang naman, light lang naman siya. Pagbagsak ay tunaw na rin naman. Ayan, so kung nakikita nyo sa salamin, medyo tubig na pag bumabagsak. Pero kung sa labas, ayan, snow na siya. Ayan, tulad nung sasakyan na yan, namumuti-muti na siya. Tsaka yun. Ayan. Ayan. So anyway, wait lang muna tayo kay Emma. And yeah, so tomorrow start na naman ulit ang trabaho natin. And syempre dito tayo nagre-reklamo no. And blessing yan yung merong trabaho kaysa wala, mahirap na. So yun, minsan lang kasi talaga guys, syempre may isip mo pag ganitong mga weather, medyo tatama rin kang magtrabaho. Pero syempre hindi pwedeng ganon. Kailangan talaga natin magtrabaho, especially dito sa Canada ay maraming gastusin, especially sa mga cost of living, taas talaga. Yan. Pero so far okay naman, happy naman kami na Emma kung naman yung dumarating na mga blessings sa amin. So ini-embrace namin yon. And yeah, laban pa rin syempre, hindi naman tayo susuko agad-agad. Yan. So ano lang yan,
isa sa mga pagsubok lang natin yung mga ganyang bagay. Sabi nga nila, once na alam mo yun, nakaahon ka na dito or talaga nagsimula ka na talaga, so tuloy-tuloy na yan. Sa una lang talaga guys, mahirap dito sa Canada, sa totoo lang. Pero minsan, gino-joke nila, sa una mahirap, hanggang ngayon mahirap pa rin. Pero ano yan, nasa diskarte lang din naman talaga ng tao. Hindi naman lahat talaga sa mga success at hindi rin naman lahat bumabagsak. So nasa tamang diskarte, nasa tamang process lang din kung paano nyo i-handle yung sitwasyon nyo dito, especially sa kagaya natin na alam nyo na hindi naman ito talaga yung bansa natin. Kumbaga nakikiland lang tayo dito. Ayan. So anyway, dito na si Emma. Ayan. So tama na ang daldal natin. Andito na ang aking mahal kong asawa. Ay, grabe, nag-snow pa. Yeah, nag-snow na nga. Wala yan sa forecast, no? Sabi ko nga 6 ang start eh. Pero ngayon pa lang, meron na. Iba-ibang weather. Yeah. Yan. So, yeah. So, anyway, gaya ng sinabi ko, kapit lang. Kaya natin lahat ng bagay na yan. Alright? Alright, so ibibigay ko muna kay Emma yung aking camera kasi ay sobrang traffic ngayon. Okay, based dito sa aking Waze, namumula heavy traffic daw nung time na winis ko yung bahay. Heavy traffic. So siguro dahil nga sa ganitong weather na, yan, so pasok mo na kay Emma. Parang may delubyo, charot. Grabe, nakakatakot kasi yung super gloomy. Parang kailangan makauwi ka na talaga eh. Tapos tuloy-tuloy yung snow. Akala ko kanina saglit lang kasi wala siya sa forecast. Kakaiba. Pero yan, tuloy-tuloy baby oh. Hanggang 5 to 11 p.m. Hanggang. Pero stop na siya daw. Medyo makapal-kapal yan kung hanggang gabi. Pero kung kanto lang naman siya. So mag-snow ulit sa Friday. Yeah. Yan. May mga ilang araw na wala. Hindi ko alam kung matutunaw kasi hindi naman ganun kainit sa mga next na araw. Pero at least wala ang snow. Ang ganda ng weather kanina ha, nung bumiyahe ako kanina. 2. So okay lang. Hindi ako masyadong gininaw habang nag-aantay ng bus, which is very good. Yan, kahit medyo na-late yung bus, okay lang kasi yun nga. Nakapag-shopping ako kanina. Naka-short tsaka t-shirt lang. Yan, kamusta sa ibang lugar kaya? Sa amin lang ba nag-i-snow? Yan, pero feel ko, yan nga, nakita natin before, nag-snow na sa Ontario, yan, Alberta, pero hindi ko alam sa ibang provinces kung kamusta na. Yan, you can comment down below para malaman natin ang mga kondisyones. Ayan. So, biyahe na muna tayo guys. So guys, ito yung road condition. Papunta tayo sa, Glenmore Trail. Yeah, dito tayo dadaan sa Glenmore. At least hindi Deerfoot. Okay. Ito Blackfoot to. So yan di ba, madulas-dulas yan guys. Kaya yan yung hindi ako ready. Kahit meron tayong lisensya, hindi pa sapat ang aking confidence mag-drive. Yan, kailangan ng expertise dito. Kasi yan, ibang-iba talaga yung weather. Syempre sa Alberta, kumpara sa Pilipinas, all around naman na tropical country. So rainy and sunny season lang naman doon. Yun hindi mo na makita halos baby yung malayo. No, medyo foggy. Kasi ongoing yung snow. Ay, grabe. Wala pa winter yan. Kasi ang winter ay December, no? December something. So, December 2 pa lang, pero yung winter siguro 2nd or 3rd week. Pero syempre, iba dito sa Alberta, maaga-aga, October pa lang, or even earlier than that, may mga bugso na ng snow. Patibayan lang talaga dito ng laman. Bawal manginig ang laman mo sa lamig. Ayan. So guys, ang speed natin dito 12. Traffic kasi rush hour kasi ngayon. Traffic tayo. Ayan. So drive muna si Alwin pag natin i-distract. Later ulit. So guys, puting-puti na. Parang pumapasok tayo sa langit. Grabe, mukhang mapupuno na naman ang natin na. So kung meron pang 6 hours, nabubuhos to, nako. Makapal-kapal ang yelo.
First day of work pa naman bukas. No? Sana naman safe. Si Kasi kasama si Zion. Ako. Sana safe sila. Di naman ako pwede maghanap ay drop kay Zion sa daycare. Kaya yan. Dahan-dahan lang. Yan ang sitwasyon namin dito ngayon, guys. Mas guys mas snow ngayon kumpara last year. Kasi last year December wala wala masyado. Parang akala nga natin El Nino summer, El Nino winter. Pero ngayon ito yung normal. Back to normal tayo, which is ganito talaga sa Alberta. Hi guys, after 30 minutes nasa biyahe pa rin tayo. Yan, medyo traffic kasi ganito talaga kapag bumubuhos yung snow, slow down lang yung mga sasakyan. No? First time ko to ma-experience ng ganito ka-traffic dito talaga sa... ba? Oo. Never naman tayong nata-traffic, di ba? Matraffic man tayo, pag-exit lang. Dito. Yung snow dito ngayon, wet snow. Yan, pagka lapat, tunaw agad. Ito ang mahirap tanggalin pag yung mga wet snow. Hindi siya kaya ng blower. Pag nag-freeze siya, no? So, yung temperature namin ngayon, -3. Not so bad. Pwede okay na. Ganyan. Kaysa yung mga double digit. Yan. Tapos, going 28. Speed limit ay 60 dito. Grabe. Tama ba? 60? Kanina yata 60. Ayan. So, anyways, since masyadong mahaba ng ating biyahe, I guess dito na muna natin tatapusin ang vlog na ito. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa aming vlog for today. Yan, konti na lang naman. Hopefully ay makarating tayo ng safe sa ating bahay. Yes, sir! Alright, so hanggang dito na lang. We'll see you again on the next one. Peace! Peace!